Grabe no, handa ka na ba? Talagang para sa atin ito. Para sa atin talaga yung message sa gabing ito. Okay, so tayo po'y muling tumayo. Inanyayahan ko po kayong tumayo. Tayo po'y ideklara natin ang ating calling verse sa Luke 4:18-19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord, Jesus, the Anointed One. Okay, let us also declare our JE1 culture. 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And last, I am not extreme. Sige, minsan pa po palakparan natin si Lord. Yan. Praise God. Sige, tayo'y umupo na po. At tayo na po'y mag-ready, no? Ihanda na po natin ang ating mga puso, ating isip, ating pandinig na muli tumanggap ng salita ng Lord sa gabing ito. Sa loob ng halos 2 linggo, nabuhusan tayo ng matinding pundasyon patungkol sa deklarasyong supernatural. Amen? At bubuhusan pa muli tayo ng Lord sa gabing ito. Sino pong naniniwala nun? Praise God. Balik ang tanaw muna natin, no? Yung itinuro nung 2 linggo. Kailangan unawain natin ano ba yung deklarasyong supernatural. Naalala ko nga si Bishop, kung naalala ninyo, kung naisa puso natin yon, yung inilatag ng Lord, yung diniklara sa atin sa JE1 mataas na kahoy, yung supernatural. Sabi ni Bishop, ano ba ang supernatural? Beyond our imagination. Sabi niya, di ba? In-explain niya, beyond our comprehension, beyond measure. Ibig sabihin, ang Diyos lang higit na makakagawa noon. Yung mga kamangha-manghang mga bagay. So yun ang gagawin. Kaya binubuhusan tayo ng pundasyon nitong mga ilang linggo. At tayo'y sumisid ng konti. Sumisid ng konti. Tayo'y sumisid ng konti. Di ba? Sa karagatan, lahat naman tayo siguro ay nakaranas na ng outdoor o mag-swimming. Manatili ba kayo doon lalo na yung mga mahuhusay lumangoy, no? Gusto lagi yang sumisid sa ilalim kasi nandoon makikita nila yung isda. Lalo na yung sa mga nagbuburakay, di ba? Mga nakikita nila yung mga magaganda na meron sa loob ng karagatan. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ganon din ang pundasyon sa atin patungkol sa deklarasyong supernatural sapagkat ito ay may kaakibat na pananampalataya. Okay. May tanong ako, Pasko na, ilang araw na lang, malapit na ang Pasko. Tama? 11 days. Salamat po, Pastor, sa pagko-coach. 11 days na lang. So, tayo mga Pilipino, kultura, kahit naman siguro sa buong mundo, kasi buong mundo nagsiselebrate ng, siguro ang ang Saudi, pero ngayon na rin sila. Tama po ba? Kasi marami na ring Christian, marami na ring tumanggap kay Jesus. So, pagdating ng Kapaskuhan, lagi tayong may wish list na tinatawag. Or ano ba yung mga bagay na gustong-gusto at inaasam talaga nating matanggap. Sa 100K cash.
Yan. Yun, bagong Bible daw. Wow, maganda yan. Pagpatuloy mo yan. Ayan, natatawa na tuloy ako na. Thank you, Lord. Yon. So, sa gabing ito, sabi ko nga, Lord, ang dami kong gusto. Pero, gusto ko lang. Iba yung gusto ng Lord. Iba yung gusto ng Lord. Magdeklara ka sa sarili mo ng matindi kong pagkilos. So sa gabing ito, pinamamagatan ko pong I declare supernatural move. Amen? Supernatural move. Sige nga, let us declare. Ganito sasabihin niyo, 1, 2, 3, sabihin niyo, I declare with all your heart, buong puso, may kalakip na pananampalataya. I declare supernatural move upon my life in Jesus' mighty name. Okay? Gets? Okay, mag-declare tayo. 1, 2, 3. I declare supernatural move upon my life in Jesus' mighty name. Lord, narinig mo yan. Amen. So, ayan. Ang text ko po ay matatagpuan po natin sa Matthew 6 verse 9. Ayan. Siguro karamihan sa inyo parang ay gasgas na ang talatang ito. Lagi ko na itong naririnig. Pero, grabe, napakaganda po ang talatang ito na kung saan si Jesus po ang nagsasalita. Si Jesus po ang nagsasabi dito. Okay, basahin natin. Ready? 1, 2, 3. Verse 9, ganito kayo mananalangin. Aming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Bago po ang verse 9, sa verse 8, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong pangangailangan. Pero, subalit, ganito kayo mananalangin. In other way, before you pray, don't pray or don't come before God your needs. Come before God worshiping Him. Because this is the manner of true prayer. Or ito yung tamang pattern, way, na itinuturo niya paano tayo mag-approach doon sa presence ni God, sa presence ni Father God. So sabi niya, huwag kang mag-alala. Grabe, no? Ibig sabihin, ito ay patungkol ito sa, kasi sinabi dito ganito kayo mananalangin. Ama naming, imahimayin po natin ang verse 9, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So, ulitin ko muli bago sinabi itong verse 9, ang verse 8, sinabi niya, wag yung pangangailangan mo. Ito yung tamang way o pattern ng pananalangin ng pag-approach sa presensya ng Lord. So dito, sa umpisa pa lamang, makikita na natin itong itinuturo ni Jesus kasi Ama, our Father in heaven. Ang ganda kasi sa English nito, Father, our Father in heaven, may your name be honored.
No? Ama, ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay mayroon na siyang matinding relasyon kay Jesus. Last Sunday, sinasabi sa atin, before we go through, doon sa breakthrough, kailangan tanggapin muna natin si Lord Jesus. Naalala ninyo? Kasi bago natin maputol yung mga sumpa na namana natin sa ating mga kaninunuan. So we need first to have our relationship to Jesus Christ. Amen? So, yun po. Hallelujah. Oo nga, yun. Nawala ako. Kasi kaming mga magulang, ramdam namin kung ano yung pangangailangan ng aming mga anak. Ramdam, alam ng Diyos Ama ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Pero tinuro ni Jesus yung tunay na pagsamba sa Kanya. Kanina umawi tayo ng holy. Holy. Ano ba ang worship? Sabi dito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. How we worship Him? By honoring His name. Papaano po ba? No, first muna, as we approach sa Kanyang banal na presensya, tayo muna ay sumamba sa Kanya for who He is. Ano po yung ginawa niya sa cross? No? Yung dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, yung Kanyang pagmamahal, worship. Worship means, ano pa, sa malalim, we offer ourselves as holy, living sacrifice, pleasing before Him. Ito yung tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay kung paano natin siya ino-honor sa ating mga pamumuhay. The way we speak, the way we think, and the way we respond sa bawat sitwasyon. It's not about the music. It's about lifestyle, how we worship and honor His holy name. It's not about gaano tayo kagaling sa ating mga abilidad o talent. Yan po ay bonus na. But how we honor Him in our daily life sa araw-araw. And that's worship. Kaya yun ang sabi ni Jesus. Sa pag-approach natin sa Kanya, kailangan muna maihandog natin yung ating buhay sa Kanya. Amen? And then, madali na ang kasunod. Ang kasunod, hihingi na natin sa verse 10, dumating nawa ang Kanyang kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, dito lang po ako sa first part, sa first line, yung dumating nawa ang iyong kaharian. Sa wikang English, sabi doon, let your kingdom come, no? Ganito kayo. After you worship God the Father, who He is, after you offer yourself as a holy, pleasing before Him, now, ask Him that let His kingdom come. Ano ba ang nasa kaharian ng Diyos? Sa atin, bilang mga Pilipino, kung naalala ninyo ang pamumuno ni Duterte, sino dito yung maka-Duterte at maka-BBM? Ako po hindi mapolitika ha. Di ba? Ang kanyang layunin ay yung lalo na sa mga drug addicts, no? Grabe yung concern niya sa mga mamamayang Pilipino, lalo na din yung sa corruption at saka yung mga gumagawa ng kabulastugan, no? So, sa kaharian ng Diyos, ganon din. Yung kailangan mag-rule o mamumuno or manguna talaga or maghari talaga yung gusto ng Lord. So, ito pala ang dapat na mas magandang hingin natin
sa Panginoon bago matapos ang taon na ito na masimulan niya, Lord, let your kingdom come. No, sabi doon sa pinaka-title, sabi doon sa title kanina, I declare supernatural move. No? Let His kingdom come in our lives na maghari siya sa atin. Pagharian niya yung ating mga buhay sa kanyang kalooban. Amen? So, bakit? Sabi nung last Sunday, yung John 3:16, yun yung heart of the gospel. No? Ang kingdom, ang kaharian kasi ng Lord, ito ay nire-reach out niya ang puso ng mga tao. Kaya kung bakit ito dapat ang deklarasyon din natin, isa sa mga deklarasyon din natin, na may kalakip na pananampalatayaan natin, na magaganap kasi according to the will of God, kalooban ito ng Diyos na maganap Kasi si Jesus mismo ang nagturo, let your kingdom come, dumating nawa ang iyong kaharian, yung kanyang pamumuno, yung kanyang paghahari ang maganap, ang masunod. Amen? So, ito yon, gusto niyang ma-reach out ang bawat isa sa atin, ang mga tao, hindi lang tayo, ang ating pamilya. Amen? At pangalawa, sa kanyang kaharian, gusto niya na makilala natin siya personally. Hindi yung testimony ng isa, kundi personally makilala natin siya. Ako, kamakailan, sabi ko, talaga palang nagsasalita ang Diyos, ang Holy Spirit. Kasi sabi ko, paano kaya? Kasi ang usually sa akin, impression, word, ang tagal na panahon na may vision, pero ang tagal na panahon, yung literal, nangungusap pala talaga, Holy Spirit talagang buhay ka talaga, totoo ka talaga. Yun. Sa kaharian ng Diyos, kailangan He wants to know Him. Gusto niya na makilala natin siya. Kasi, na-experience ko sa kanya. May hinatid ako last Sunday sa Manila, and then nung pauwi na kami, sabi noong konduktor na ubusan kasi sila ng ticket. So, diyan kayo na way dumaan kasi ang susunod na biyahe ay 11 o'clock na, 11 p.m. So, anong oras na yun kami makauwi dito? Baka alauna na, parang ganon. And then, di yun. Sa pagmamadali namin, sabi ng anak ko, tara matakbo kami doon sa dulo. Pero bago kami dumiretso sa pagtakbo, sabi ko, nandoon siya parang doon lang. Dahil sumunod ako sa kanya, doon, hindi dalian mo, bilian. Talagang napagod, humingal. And then pagdating, wala na kaming maupuan. Doon na lang kami doon nang usap sa akin, ang Holy Spirit, ang Lord. Sabi niya, ganyan din sa akin, kung makinig ka sa akin, hindi ka na sobrang mahihirapan o ano pang mga consequence, di nakaupo kayo ng maayos, nakarelax ka't napakag, hindi ka napagod. Ganon, if you yield my will. Ganon po, sa kaharian ng Diyos, gusto niya makilala natin ang Diyos Ama. Gusto ng Diyos Ama makilala natin siya, kung sino siya. Hindi yung hinihiram natin, kundi personal, tayo mismo na makilala natin siya. Amen? The kingdom of God, sige daw po, makisuyo daw po at hindi ko na masyadong mababasa at gabi na. Ayan. Let your kingdom come. Sige po ulit. 1 Timothy 2:4. Sige, basahin po natin. 1, 2, 3. God wants everyone to be saved and to fully understand the truth. Sige tingnan po natin ng maigi. Tumingin po kayo sa screen. Sabi diyan sa screen, sa salita ng Diyos, God wants everyone. His desire to everyone, hindi lang sa atin. Yung mga hindi pa nakakilala sa Lord,
sa mga school campuses, sa ating mga kasamahan sa trabaho, yan. Praise God sa buhay ni Beth. To God be the glory, no? Talagang sinishare niya si Jesus, nagwi-win souls siya, and making disciple. Amen? Sige nga, palakpakan natin sa Lord sa buhay ni Ate Beth. Kasi ito yung gusto ng Diyos pala talaga sa bawat isa sa atin o sa bawat tao na gusto niya ang lahat maligtas. Hindi niya kagustuhan na papahamak ang bawat isa. At ang sabi pa niya dito, to fully understand the truth, no? Malalaman natin ang katotohanan na siya ang tunay na Diyos. Sobra akong blessed at sabi ko nga last Sunday, Lord, this is truly your gospel. Kasi binanggit doon yung mga Diyos-Diyusan, mga sexual immorality. Ibig sabihin, ito yon maintindihan natin yung katotohanan. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi sa kaharian po ng Diyos, ang desire niya, He wants to transform our hearts. Mabago yung puso natin. Amen? And then, sa kaharian ng Lord, prodigal will come home. Sa paghahari ng Panginoon, yung mga matitigas o yung mga suwail, babalik sa Ama. Amen? Kasi ganun po ang paghahari ng Panginoon. Freedom from any kind of slavery or addiction. Nabanggit na rin po ito last Sunday. True commitment. Kailangan sa pagpasok ng taon, i-renounce na natin, i-confess na natin yung pagiging lukewarm natin sa ating paglilingkod sa Lord. Let us learn to step out from the boat and let us learn how to walk in water. Amen? And then, yung loyalty natin sa Lord, sa Panginoon. Pangalawa, I declare supernatural move because in the kingdom of God, He will pour out His Spirit. Sa kaharian ng Diyos, naroon ang kapuspusan o pagbuhos ng kanyang espiritu. Basahin po natin sa Acts 1:8, sabi doon, tingnan po natin but the Holy Spirit will come on you. Ang ganda din nito sa ibang translation. After the Holy Ghost will come upon you, you will receive power and you will be His witnesses. You will tell people everywhere about Him, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and every part of the world. Why we ask God the Father, why Jesus teach this kind of manner to prayer? Let the kingdom of God, because in His kingdom, there is pour out in His Spirit and there is boldness to win souls and make disciples. Mawawala po yung takot natin, mawawala po yung pangamba natin, mawawala po yung kaba o alinlangan natin. Kaya desire na ang bawat isa ay mabaptize ni Holy Spirit. Naalala ko before, matagal na panahon, nagkaroon ng parang seminar, no? Tapos may trabaho, hindi ako nakadalo. And then nag-testify yung isa kong kaibigan na, yun nga, napuspos siya na kapag speak in tongues siya, habang nakikinig ako, Lord, grabe, gusto kong maranasan yan. Kasi before, grabe ang move ng Lord. Talagang nawi-witness ko rin yun, yung mai-slain, yung mga gayong na move ng Panginoon. So, ngayon, dinesire ko lamang, nung nagsimba ako, pagsapit ng Sunday, walang naglayhan sa akin. Nag-desire lang ako, nag-ask lang ako. Pinuspos, nagulat na lang ako sa ang aking bunganga.
So desire na mapuspos ang bawat isa sa inyo. Why? Ito ay isa para ma-build yung ating pananampalataya sa Lord. Ma-build yung ating relasyon lalo pa sa Panginoon. Kasi ibang level po kapag pinuspos tayo ng Holy Spirit, kasi ibang tatak na po yan. Tatak yan ni Holy Spirit. Kaya desire, everyone, each one of us, desire that you feel the Holy Spirit. Lord, fill me up. Panginoon, punuin mo ako day by day. Lord, hindi lang Sunday. Ang tunay ay yung araw-araw na buhay. No? Kasi yan yung climax na malaking pagbabago at transformation, pananaw. Baguhin talaga niya lahat once we are filled with His Spirit. And then sabi doon, ano ang magiging resulta? Wherever we are, hindi tayo mahihiya kapag kinunbik tayo ni Lord. Preach the gospel. Share the gospel. Share His goodness. Hindi tayo mahihiya. Wala nang puwang sa atin ang takot. Grabe po kung persecution lang. Tandaan po ninyo, once we are filled by the Holy Spirit, kaakibat yan. Huwag na kayong matakot kasi naranasan yan ng mga unang disciples, ng mga apostol, si Jesus. Pero, grabe ang pagsama ng Lord. Amen? So, desire, ask, sabi ni Jesus, ask, this is the way you pray. Ask God the Father, no? Na ang kanyang paghahari, ang kanyang kaharian. So, sa gabing ito, yun lang po. I pray na may natutunan tayo. Unang-una po, tinuruan tayo ni Jesus paano mag-approach doon sa trono ng Diyos Ama, na mas higit yung pagsamba na maialay natin sa Kanya, yung totoong pagsamba. Doon sa verse 9, tama, na maialay natin ang ating katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Na i-honor natin siya, igalang natin siya sa pamumuhay natin, sa ating pananalita, sa ating pag-iisip. I-honor natin si Lord. Yun yung act and true worship before Him. And let us renounce and confess and ask God to forgive us doon sa mga idols na meron tayo sa buhay, kaya hindi natin siya ma-worship ng buong katotohanan. Katulad po nung last Sunday rin na sinabi, anumang mga idols na meron tayo sa ating buhay. And pangalawa, sa verse 9, sinabi na doon ni Jesus, sa paghandog, sa pagsamba natin sa Kanya, napakabilis na lang para ihingi natin sa Kanya na ang Kanyang paghahari ay sumasa atin. That His kingdom will come upon our lives and upon our family. Amen? So, tonight, I invite everyone to stand up and let us pray. Let us close our eyes. Hallelujah. 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 Close your eyes. Close your eyes. Sabi ni Jesus, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong mga pangangailangan, ang ating mga pangangailangan. Subalit ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka. Naway ang iyong paghahari sumasa amin. Hayaan mo na namnamin mo po ang salita ng Diyos as we pray and declare supernatural move of God sa ating mga buhay. First, sa ating mga buhay muna, yung matinding pagkilos ng Lord. Bago matapos ang taong ito, alam ng Lord kung sincero ka. If you're not sincere, ask God, ask the Holy Spirit, ask Him
humingi tayo ng kanyang tulong na makapagdesisyon ng naaayon sa kalooban ng Lord as we worship Him. Hallelujah. Let us worship Him. Oh, Jesus. Close your eyes. Worship Him. Gone before us, and all will believe. Talk to Him. Listen to the Lamb. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Worship Him. Is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. Lord, we want to worship You, Father. Tonight, we just want to worship You alone. All creations cry, holy, You are lifted high, holy, holy Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Receive our worship, Father God. Receive our worship. We just want to worship You. We just want to worship You. Come on, open your mouth. Woo! All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Just cry, holy, all creations cry, holy, You are lifted high, holy, holy forever. Woo! We worship You. Woo! We worship You, Father. You are worthy in this place. You are worthy in this place. We just want to honor You. Oh God, forgive us, Lord. Forgive us, Jesus. Forgive us, Lord. Let us confess and renounce sa hindi natin tunay na pagsamba sa Kanya, sa mga idols, idolo na meron tayo sa ating mga buhay. We renounce, we repent. Kung sa aming paglilingkod, naglilingkod kami sa aming performance lamang. Oh God, You are holy. Holy, holy. You are holy, Lord. Sino nga ba, Panginoon, ang maaaring
tinig. Hallelujah. 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 Right now, Lord, we are asking, let your kingdom come. Let your kingdom come. Move in Jesus' mighty name upon each one of us. Lord, first sa buhay namin, let your kingdom come. Move. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Right now, I destroy every spirit of infirmities in the mighty name of Jesus. I disconnect your power and authority in Jesus' mighty name. I declare move of God upon each one of God, upon each one of us, upon this place. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Oh, Jesus, Jesus, yes, yes. Holy Spirit, Holy Spirit. Come on. Hallelujah, declare. Magdeklara ka kung ano yung gustong mangyari. Lord, we pray and asking, Panginoon, massive salvation. Salvation, Lord, sa aming mga loved ones. Lord, sa bawat school campuses, Panginoon, that our youth, that this generation, Panginoon, will boldly share your word to every campuses. I declare boldness in Jesus' name. Oh, I cancel spirit of timidity in Jesus' mighty name. Oh, Jesus, Jesus, let your name be exalted alone. Let your name be exalted alone. Yes. Hallelujah. Desire, sige, kung gusto mo ikaw mabaptize ng Holy Spirit, ask God the Father. Ask God the Father, let His kingdom come. Ask Him. Walang maglilihan, kundi si Holy Spirit, si Jesus the Baptizer. Ask Him, huwag kang papayag, uuwi ka, lalabas ka na naman, na kulang, hindi ka puno, huwag kang papayag. Let the move of God, let His kingdom come. Let your kingdom come, Father. Hallelujah. In Jesus' name. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Papasok ang taong 2025 na punong-puno kami, Panginoon, ng pananampalataya dahil matinding pagbuhos ng pundasyon ng mga deklarasyong supernatural sa aming mga buhay. Panginoon, magsisimula sa amin. Lord, may matinding shifting na mangyayari, Panginoon, sa puso ng bawat isa. We declare in Jesus' name. Oh, Jesus, Jesus, thank you for the spirit of boldness. I cancel spirit of timidity in the mighty name of Jesus. You will speak bold the word of God in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We adore and honor you. All the praises and honor belongs to you alone. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen and Amen.